Ang pamilya Mas ay kilala sa pagiging magagandang lalaki sa loob ng ilang henerasyon. Hinahangaan sila ng marami dahil sa kanilang kagwapuhan at nagagamit din nila ito para kumita ng malaking pera. Ang panganay na anak na lalaki na si Ocas ay isang influencer sa internet. May milyon-milyong followers siya dahil sa kanyang hitsura at tinuturing ding love guru na tumutulong sa mga lalaki na mapabilib ang kanilang mga crush. Ang ama na si Pekar ay dating heartbreaker na nakipag-date sa mahigit 12 babae bago nakilala ang kanilang ina. Samantala, masasabi ding gwapo rin ang ina dahil sa katangiang panlalaki at halatang bigote. Ang pinakahuli at ang bida, na si Kulin, ang bunsong anak at ang pinakakaakit-akit sa kanilang lahat. Nasanay na ang pamilya sa kanilang buhay bilang mga taong may magandang hitsura. Maliban kay Kulin, na pinipilit mamuhay ng normal dahil sa kanyang kagwapuhan. Madalas niyang hinihiling na sana mabawasan ang kagwapuhan niya upang makalabas siya ng hindi hinahabol ng maraming kababaihan sa bawat oras. Ang mga babae ay nababaliw, hinihimatay, hinihila ang kanilang buhok, at madalas na dumudugo ang ilong kapag nakikita ang kanyang kaakit-akit na mukha. Dahil dito, hindi pa siya nagkakaroon ng tunay na pakikipag-ugnayan sa isang babae. Iniiwasan niya ang paglabas sa publiko hanggat maaari at nag-aaral na lang siya sa bahay hanggang ngayon. Walang kaibigang makakausap si Kulin maliban sa kanyang alagang isda. Madalas siyang nakikipaglaro dito gamit ang mga baraha at kinakausap ito ng madalas. Pinapanood siya ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kamera na nag-aalala sa kanya. Nais nilang magkaroon siya ng normal na teenage life at subukan ang kanilang makakaya upang matulungan siya. Si Ocas ay madalas na nagpapakita sa kanya ng mga larawan ng mga babae. Sinusubukan niya siya kung magugustuhan niya ang mga ito. Gayunpaman, sinabi ni Kulin na ang uri ng babae na gusto niya ay isang taong hindi magkakagusto sa kanya. Gusto niyang makita siya para sa kanyang personalidad at interes, hindi sa kanyang mukha. Nang wala ng ibang gumagana upang maudyok si Kulin na lumabas, ang pamilya ay sumubok ng ibang paraan. Plano nilang magpanggap na may problema sila sa pinansyal at hindi na kayang magbayad ng private teacher para mapilitan siya na pumasok sa paaralan. Isang gabi nang magising si Kulin para uminom ng tubig, nagkunwaring nag-aalala ang kanyang mga magulang sa kanilang pananalapi. Kapansin-pansing idineklara nila na kakain lamang sila ng piniritong itlog para sa almusal hanggang kumita sila ng sapat na pera para sa private teacher ni Kulin. Pakiramdam niya ay napakasama niya dahil nagdudulot siya ng labis na problema sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan, ipinahayag niya na papasok na siya sa paaralan para sa susunod na semestre. Tuwang-tuwa ang pamilya hanggang sa nabanggit niya na sa isang all-boys school lang ang papasukan niya. Bagamat mas gusto nila na makisalamuha siya sa mga babae, masaya pa rin silang nakagawa sila ng isang hakbang sa unang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw ay ang unang araw ni Kulin sa isang aktwal na paaralan. Hinitid siya ni Ocas gamit ang kanyang motorsiklo ngunit hindi tinanggal ni Kulin ang kanyang helmet. Balak niyang isuot ito buong araw para itago ang pagiging gwapo niya. Gayunpaman, ang plano niya ay hindi gumana dahil ang helmet niya ay nakakuha ng higit na pansin kaysa sa kanyang nilalayon. Tahimik na umupo si Kulin sa huling upuan ngunit tinakot siya ng bully ng klase na si CD at ng kanyang mga tauhan. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, nagulat din siya nang makita ang isang lalaking naka-helmet. Hinihimok niya siya na tanggalin yun kaagad. Bagamat nag-aatubili, walang paraan si Kulin kundi ang tanggalin ito. Dahan-dahan niyang tinanggal ang helmet sa isang dramatikong paraan na nagpapakita ng kanyang mukha. Sa sumunod na eksena, isinakay ang guro sa isang ambulansya. Nagsimula na pala siyang mag-nosebleed at mag-hyperventilate dahil sa kagwapuhan ni Kulin. Ang ibang mga bata ay nagroseklamo sa punong guro na ang bagong estudyante ay masyadong gwapo. Tumakbo si Kulin sa pasilyo upang bumalik sa bahay ngunit pinatid siya ng isa sa mga bully. Dinala nila siya sa storeroom ng paaralan at nagpakilalang mga Power Rangers sila. Sila ay tinatawag na Tigatak, isang grupo ng 3 maton na pinamumunuan ni CD, ang anak ng prinsipal. Pagkatapos ng nakakatawa na pagpapakilala, isiniwalat nila na kailangan nila ng tulong ni Kulin para yayain ang isang babae para sa prom. Ang grupo ay nananatili pa rin sa senior year ng paaralan sa nakalipas na 3 taon. Tumanggi silang makapagtapos hanggang sa makapunta si CD sa prom kasama ang pinakamagandang babae sa paaralan ng BBM na si Amanda. Gayunpaman, tinatanggap lamang niya ang mga kahilingan mula sa mga gwapong lalaki kaya nais ng grupo na ihatid ni Kulin ang proposal.
Nagtalaga sila ng isang inosenteng lalaki na si Kibo upang tulungan si Kulin sa kanyang misyon. Si Kibo ay naging biktima rin ng kanilang mga kalokohan noong nakaraan at napilitan itong gawin ang sinasabi ng mga bully. Pagkatapos, pumunta si Kulin sa opisina ng punong guro kasama si Kibo upang gumawa ng opisyal na reklamo tungkol sa pambubuli sa paaralan. Alam ni Kibo kung ano ang kahihinatnan ngunit sinasamahan pa rin niya si Kulin. Ang punong guro ay nababagabag sa pagtanggi ng kanyang anak na makapagtapos. Dahil ang kagwapuhan ni Kulin ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong dalhin si Amanda sa prom, gusto ng principal na gawin nila ang anumang sinasabi ng mga bully. Nang gabing iyon, nagpasya sina Kulin at Kibo na tapusin ang gawain sa susunod na araw para matapos ang kanilang responsibilidad. Si Kibo ang unang taong nagpakita ng kabaitan kay Kulin na walang kaugnayan sa kanyang kagwapuhan. Bagamat hindi maganda ang kanilang naging araw, masaya siyang nagkaroon ng bagong kaibigan. Kinaumagahan, pumunta sila sa BBM school kung saan naamoy ng mga babae ang presensya ng mga lalaki. Mahigpit na ipinagbabawal nila na makapasok ang mga pangit na lalaki sa loob ng paaralan. Kaya naman, nang mapansin nilang nakasuot ng helmet si Kulin, hiniling sa kanya ng buong paaralan na habarin ito. Sa isang climactic scene, tinanggal ni Kulin ang helmet at naganap ang kaguluhan sa mga babae. Pagkalipas lamang ng ilang oras, ang balita ay umabot sa telebisyon. Ang mga kuha ng mga babae na umiiyak, dumudugo ang kanilang mga ilong, sinasaniban, at tumetalon-talon na parang baliw ay ibinabahagi sa buong social media. Nagsimulang kilalanin si Kulin bilang too handsome to handle. Ang pinakamaganda na estudyante ng paaralan at modelo ng BBM na nagngangalang Amanda ay narinig din ang balita at agad na tinamaan kay Kulin. Siya ang unang lalaki na tugma sa kagandahan at katayuan niya. Agad niyang ginawang misyon na mapabilib siya. Nang kumalat ang balita, isang pulutong ng mga babae ang nagtipon sa harap ng tirahan ng pamilya ng Mas. Sinimulan silang singilin ng pamilya ng pera para sa isang paglilibot sa bahay. Si Kulin, na nagtatago sa kalye, ay nakikita ang kanyang pamilya sa balita. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at ginagamit ang kanyang kasikatan. Nang tawagan nila siya, ayaw niyang umuwi at mas lalo siyang nalungkot nang makita niya ang kanyang alagang isda na hindi hinahawakan ng maayos at napatay ng mga turista. Nasa bubong siya ngayon ng isang gusali upang magtago sa mga babae na humahabol sa kanya sa mga lansangan. Biglang may sumulpot na babae sa likod niya at nagtanong kung tatalon ba siya sa bubong. Gulat na tingin sa kanya ni Kulin dahil hindi dumudugo ang ilong nito o hinimatay nang makita siya. Ayaw magsalita ng dalaga at basta na lang umalis. Biglang kinabahan si Kulin na halos hindi na siya makapagsalita. Ang pagtatagpo nila ay nagpasaya sa kanyang araw. Maya-maya, tinawagan niya si Kibo na sumando sa kanya at nagyaya sa kanyang tahanan. Tinanggap nila ng kanyang lola si Kulin na manatili hanggat gusto niya. Sa paglalakad sa silid ni Kibo, nakita niya ang dalawang legendary collectible playing cards at namangha siya sa mga ito. Napagtanto nila na sila ay nagbabahagi ng ilang mga karaniwang interes at ang pagkolekta ng baraha ay isa sa kanila. Kinabukasan, binisita nilang muli ang BBM school para hanapin ang babae kahapon. Habang nandoon sila, nakita din nila si Amanda at ibinigay nila ang mga file ng proposal na ipinadala ni CD. Nagkunwari si Amanda na hindi humahanga sa kagwapuhan ni Kulin, ngunit pagkaalis niya ay dumugo ng husto ang kanyang ilong. Nakita ni Kulin ang kanyang crush sa hagdan ngunit hindi siya pinapayagan ng ibang mga babaeng nakapaligid sa kanya na makipagkita sa kanya. Sa mga sumunod na araw, magkasamang nagpapalipas ng oras sina Kibo at Kulin at naging matalik na magkaibigan. Isang hapon, isinama ni Kibo si Kulin upang maglaro ng football kung saan madalas niyang pinupuntahan ang kanyang crush na si Rose. Pagkatapos ng laban, napansin ni Kulin ang dalaga mula sa taas na nagtatrabaho sa malapit na tindahan. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Saktong dumating din si Kibo at ipinakilala si Rose sa kanya. Natuklasan ni Kulin na siya rin ang crush ni Kibo na kausap niya kanina. Mukhang medyo close ang dalawa na ikinainggit ni Kulin. Halos hindi siya makatulog ng gabing yon dahil first time lang niya itong maramdaman at nagpapalito ito sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos, naalala niyang si Okus ay isang love guru at nakipagkita sa kanya. Nang magkita sila kinaumagahan, pinutol ni Okus ang mga luha ng kaligayahan. Hinihintay niya ang araw na humingi siya ng payo sa kanya tungkol sa mga babae. Napatawad na ni Kulin ang kanyang pamilya sa pagbebenta sa kanyang mga tagahanga dahil kung hindi nangyari yon ay hindi niya makikilala si Rose.
Ang magkapatid ay namili ng mga grocery habang nililista ni Ocas ang mga puntong dapat gawin ni Kulin upang mapabilib ang kanyang crush. Habang sinusunod ni Kulin ang mga mungkahi ni Ocas, nalaman niya na marami siyang hindi nalalaman kay Rose tulad ng pagkakakilala ni Kibo sa kanya. Pero ayaw pa rin niyang sumuko sa first love niya. Isang hapon, pumunta si Amanda sa paaralan ng mga lalaki at iniabot kay Kulin ang isang imbitasyon para sa kanyang kaarawan. Kasabay nito, binigyan din niya siya ng isang telepono bilang regalo. Kinalaunan ng araw na iyon, sina Kibo, Kulin at Rose ay nagkaraoke. Sa kalaunan, sina Rose at Kulin ay sabay na kumanta. Habang si Kulin ay excited na nakikipagduet sa kanya, si Kibo lang ang tinututukan ni Rose. Hindi nagtagal ay nalaman niya na gusto rin niya si Kibo. Ang paghahayag ay nagpadurog ng kanyang puso sa pagseselos. Kaya, nang umalis si Kibo, diretsyong tinanong niya kung may gusto siya kay Kibo. Noong una, itinanggi ito ni Rose ngunit nang magsinungaling si Kulin tungkol sa pag-ibig ni Kibo kay Amanda, sumimangot ang kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Pagka-uwi, tinawagan ni Kulin si Amanda at humingi ng pabor. Masaya siyang pumayag na gawin ang anumang sasabihin nito. Kinabukasan, maraming tao ang nagtipon sa venue para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nang dumating sina Kulin at Kibo, sinalubong sila ni Amanda. Kakaiba, parang mas interesado siya kay Kibo kaysa kay Kulin. Hinila pa niya ito sa tabi para kausapin ito ng pribado. Kasabay nito, dumating si Rose sa party at nakita niyang hinahalikan ni Amanda si Kibo. Dahil sa pagkadurog ng kanyang puso, tumakbo siya palabas. Sinamantala ni Kulin ang kanyang kahinaan, ipinagtapat ni Kulin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pinasalamatan siya ni Rose ngunit sinabi niyang nakikita lamang niya siya bilang isang kaibigan. Kahit na pagkatapos makipagsabwatan laban sa kanyang tanging matalik na kaibigan, si Kulin ay walang napala sa kanyang mga ginawa. Nakita rin ang grupo ng mga bully na hinahalikan ni Amanda si Kibo at galit na galit sila sa selos sa kanilang mga nakita. Binugbog nila si Kibo dahil dito, habang si Kulin ay nanonood mula sa malapit dahil natatakot siya na makialam. Kalaunan, tinulungan niya si Kibo na bumangon at iniuwi niya siya sa bahay at ginamot ng kanyang lola ang kanyang mga sugat. Nang makita siyang umuungol sa sakit, napagtanto ni Kulin na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, binigyan siya ni Kibo ng isang legendary card mula sa kanyang koleksyon ng card na matagal nang gusto ni Kulin. Ipinagtapat ni Kulin ang lahat ng maling nagawa niya hanggang ngayon. Nagulat at nasaktan si Kibo sa pagtataksil niya. Sinabi niya na iiwasan niya si Rose kung alam niyang gusto din niya ito. Ang mga paghahayag na ito ay lalong nagpasakit sa nararamdaman ni Kulin. Sa wakas, inutusan siya ni Kibo na lumabas kaagad ng bahay. Dahil alam niyang mali siya, umalis na lang si Kulin. Sa wakas ay bumalik siya sa bahay pagkatapos ng isang buwan. Tuwang-tuwa ang kanyang pamilya ngunit kabaligtaran ang nararamdaman ni Kulin. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at walang kinakausap. Pero ang higit sa lahat, namimiss niya ang matalik niyang kaibigan. Ang dalawa ay nagkakasalubong paminsan-minsan ngunit hindi kailanman nagbabahagi ng kahit na ano o higit pa sa isang sulyap. Sa bahay, nag-aalala ang nanay ni Kulin sa kanyang kapakanan. Nilapitan niya ito isang gabi at ibinigay sa kanya ang kanyang alagang isda na hindi namatay. Sinabi rin niya sa kanya na maaari siyang bumalik sa pag-aaral sa bahay kung iyon ang mas gusto niya. Gusto lang ng pamilya ang kanyang kaligayahan at handang gawin ang lahat para dito. Si Kulin, na naantig sa kanyang mga salita, napagtanto niya na mayroon siyang mga magulang na handang tulungan siya para sa kanyang tagumpay. Nag-uudyok ito sa kanya na ayusin ang mga bagay sa pagitan nila ni Kibo. Kinaumagahan, tumakbo siya kay Rose at sinabi sa kanya ang lahat. Kasunod nito, pumunta siya kay Kibo at sinubukang humingi ng tawad. Bagamat itinataboy siya ni Kibo noong una, nang tinanong niya siya tungkol kay Rose, sinimulan niyang ilarawan kung gaano niya ito kamahal. Ipinakita sa kanya ni Kulin na sa buong oras na iyon ay nakikinig si Rose sa kanya sa telepono. Sa ganoong paraan, naayos niya ang kanilang relasyon at bumalik sa pagiging matalik na magkaibigan. Sa huling eksena, makalipas ang ilang araw, magkasama silang lahat na pumunta sa prom. Ang kadate ni Kibo ay si Rose habang ang kadate ni Kulin ay si Amanda. Gaya ng inaasahan, nanalo sina Kulin at Amanda ng titulo ng prom, ang King and Queen. Narinig ni Kulin ang komento ng isang babae sa kanya na medyo gwapo lang siya at agad na naakit sa kanya, na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong relasyon.
Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.